Ito yung tank ng ating flower horn guys, at kakalinis ko lang nito kahapon, kaya yan, napaganda na ng tubig niya. Yun o. Tapos dito sa ilalim niya, ayan po yung ginawa natin. Ginawa nating cage para pag may mga nanganak na mga pusa natin dito ay may mapaglagyan tayo. Katulad na lang yan o. Dito dati nakalagay yung mga aso natin, tapos nilipat natin dito para malinis na po yung area natin. Ayan po sila. Ayan, may dalawa tayong cage dito para dito yung dalawa natin, tapos yung isa na matapang andun sa kabila. Snowy! Snowy! Tapos ito si Soy Soy at si Chocolate. Nagsisiesta sila guys. Tapos yung dating area ng mga balloon molly natin, ginawa nating kulungan ng mga pabo. Sana makapag-breed sila ng maayos dyan. Yun o, malinis na. Ayan, wala na yung mga kalat dito. Ito yung mga balloon molly natin na mga female, dito lahat. Tapos yung mga male, ayun o, kita-kita na. Tapos yung FH natin, ilalim din. Gumamit tayo ng steel matting dyan. Laki na itong flower horn natin guys oh. Laki mo na, laki na ng ulo mo. Sa mga kahabi natin na nagtatanong about dito sa filtration ng ating flower horn, napakasimple lang po na setup nito guys. Ito lang yung mga pinaglalagay natin dito guys. So top filter lang yung filtration system nito. Tapos yung ating pump na gamit, sa mga nagtatanong, 10 watts lang po yan guys. Yan, mahina lang po yung pump na nilagay po natin dito. Tapos dun sa taas, yan, yung first layer natin, itong fiber fill na foam. Ito po yung unang layer natin na sumasala ng mga dumi. Tapos dito yung mga itong ang tawag dito. Pero ito yung mga available kasi natin dito, kaya ito na lang yung mga pinaglalagay natin. Ayan, may mga talaba tayo. Ayan ito. Tapos may mga mga bato-bato. Tapos sa ibabaw may nilagay po tayo na uling. Tapos dito meron tayong bucky roll. Ayan, ganun lang kasimple yung para yung mga ceramic rings. Tapos dito yung input na ng tubig. Ganyan lang kasimple yung setup ng ating filtration system para dito sa ating flower horn guys. Ayan, ang ganda nito oh. Ayan, laki ang ulo, tapos yung katawan niya malaki na din yan guys. Yun oh, yun oh, mas malaki pa sa palad natin. Ayan, tapos ang nagustuhan ko sa flower horn na to guys, di po talaga siya maselan. And kahit ano yung pinagagawa natin dito, hindi mo lang na-stress. Tapos naglagay po pala tayo dito ng pothos na plant. Ayan, ito yung kadalasan nilalagay ng mga fish keeper sa kanilang filtration system, dahil nakakatulong ito na matanggal yung mga harmful chemicals din ng mga pan natin or na aquarium. Ayan. Kung meron kayo nito, pwede kayong maglagay niyan guys. Tapos dito naman yung mga plants po pala natin nandito pa. Ayan, nasa ilalim. You know, itong duckweeds guys, yung natira siguro nito mga isang ganito na lang ata or dalawa. Pero ayan, kita nyo naman yun ngayon, parang azola lang. Ang bilis dumami. Shinwi! Tapos ito, sa mga nagtatanong, makikita nyo na yung mga male natin dito guys oh. Kasi malinis na yung area natin. Ayan. Hindi na tayo nagbe-breed guys. Pero ito, may mga pa rin tayo. Ayan po sila. Laki na no. Ayan. Itong tank na to, sana yung gagamitin natin, na gagawin natin monster tank. Kaso nga lang, may leak doon sa area na yun, kaya eto hanggang dyan lang po yung water level na kaya. Yan yung top filter nya. Tapos yun, yung mga alaga nating koi, ayan sila, at yung isang koi pa natin nandun. So puntahan natin.
So, yun kahabi, pasok tayo dito sa ating mga alagang koi. At ayan, gutom na naman. Pero di ako magpapakain sa inyo ngayon kasi maglilinis tayo ng filtration system. Ayan, kailangan natin linisin kasi sobrang dami na ng mga bula-bula dito. Kakalinis na natin itong ating mechanical. Pero ngayon, kailangan natin linisin din yung ating bio chamber para matanggal itong mga bula-bula na to. You know. Baka marami ng mga nakaimbak na dumi dun sa bio chamber kasi natin. Kaya hindi din natin linisin. Ilang buwan na din kasi nung last natin na nilinis yun. Kaya ngayon linisin natin yun. Fasting muna itong mga isda natin dito. At kung mapapansin nyo guys, nag-green yung tubig natin kasi nasira po yung ating UV light. Papalitan pa po natin yun. Ito yung ating mechanical chamber, tapos yung bio chamber naman natin. So nandito pa natin nakalagay yung mga tank. Ayan. Wala kasi tayo mapaglagyan pa kaya diyan na muna natin ilagay. Pag binibigyan natin ng pagkain, nawawala din naman yung mga bula-bula guys. Pero nila po natin gawin yung paglinis ng bio chamber kasi schedule din kasi yun. Yan. So yun, gawin ko na po muna yung paglinis ng mga filter. So yun kahabi, yan po yung update natin dito sa mga alaga isda po natin. At next video, lilinisin ko na po yung filtration system natin. So ayun, hanggang dito na po muna. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you for the susunod na video. Happy fish keeping. Fish out.